Nangyari ang pinakabagong gulo sa buhay ko sa isang tahimik na gabi ng Biyernes, isang gabi na nagbago ng lahat. Hello, ako si Mara, 25 taong gulang, isang ina at asawa mula sa maliit na bayan ng Liliw sa Laguna. Nakatira kami dito ni Mark, ang aking asawa, at ang aming anak na si Alex, 19 na taong gulang. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, nag-iisip tungkol sa mga darating na buwan na wala si Mark dahil sa kanyang trabaho sa Maynila. Hindi ko inasahan ang mga pangyayaring magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Nang gabing iyon, iniisip ko ang kawalan ni Mark dahil sa 2 buwang biyahe niya para sa trabaho. 3 linggo na kaming walang komunikasyon nang dahil sa abala niyang schedule. Tahimik ang bahay at ang lamig ng hangin mula sa bintana ay nagdudulot ng kakaibang lungkot. Nakatingin ako sa kisame kung saan ang liwanag ng buwan ay gumuguhit ng mga malalambot na anino. Ramdam ko ang lungkot na unti-unting sumasakop at ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa ay lalong lumalalim. Hanggang sa marinig ko ang mahinang pag-usog ng pinto, isang tunog na agad kong napansin sa katahimikan ng bahay. Tumayo ako ng bahagya, pinisil-pisil ang aking mga mata na puno ng pagod, at nakita ko ang anino ni Alex sa pintuan. Nakadikit siya sa pinto, hawak ang gilid nito na parang ito lamang ang nakakapigil sa kanya na hindi bumagsak. Mahina niyang sabi, may halong pag-aalinlangan. Napasakit ang dibdib ko sa kanyang boses, isang boses na dati ay puno ng tiwala, ngayon ay puno ng hindi maipaliwanag na bigat. Anak, ano nang nangyayari? Tanong ko, habang inaanyayahan siyang pumasok. Hindi siya agad sumagot. Tahimik siyang pumasok sa kwarto, nakayapak, at ang bawat hakbang niya ay tila mabigat sa sahig. Ang kanyang kilos ay may halong takot at pag-aalinlangan na nagdulot ng matinding tensyon sa hangin. Hindi ako makatulog, ang malabong sagot niya, halos bulong. Tumingin ako sa orasan sa tabi ng kama, 2:15 ng madaling araw. Hindi siya basta-basta lalapit sa akin kapag wala talagang problema. Kaya't pinilit kong maging kalmado, iniabot ko ang aking kamay at sinalubong siya sa gilid ng kama. Ano ba ang nangyayari, anak? Tanong ko ng banayad. Napailing siya at tumitig sa sahig, hawak ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kanyang nararamdaman ay kitang-kita sa kanyang mga mata, ngunit mahirap para sa kanya na isalaysay ito. Mahirap ipaliwanag, sabi niya na may bahagyang pag-aatubili. May nararamdaman ako na iba, hindi ko maintindihan at hindi ko alam kung paano haharapin. Napailing ako, dala ng kaba at pag-aalala. Iba pa ba ang ibig mong sabihin? Tanong ko, nakatitig sa kanya ng matindi. Tumama ang kanyang mga mata sa akin, naglalaman ng isang lihim na hindi ko inaasahan. Tungkol ito sa isang tao, sabi niya, isang tao na palagi kong iniisip. At hindi mo akalain ito. Bahagya akong huminga ng maluwag, iniisip na baka ito'y isang simpleng pagkagusto sa isang kaklase. Palagi siyang mahiyain pagdating sa mga ganitong bagay, kaya inisip kong iyon ang dahilan ng kanyang pagkalito. Okay lang yan, ngiti ko, pilit na nagbibigay ng aliw. Sino siya? Hindi siya tagapaaralan, sagot niya na may kakaibang bigat na dala sa salita. Naparam ako at hinayaan ang isang kakaibang takot na bumalot sa dibdib ko. Pero, ikaw yon, bulong niya sa akin, palagi yung ikaw. Tumigil ako sa paghinga. Ang mga salitang iyon ay parang lindol sa puso ko, na nagdulot ng pagkalito at panghihina. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin o sasagutin. Ang anak kong lalaki, na aking inalagaan ng may buong puso, ay nagsabing ganito, isang pahayag na hindi ko maintindihan, isang damdamin na mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Habang siya'y naglalakad pa sa kwarto, hinaplos niya ang kanyang buhok na parang nilalabanan ang kanyang sariling isip. Alam kong mali ito, sabi niya ng mabilis, pero hindi ko ito makontrol. Sinubukan ko nang itulak ang damdamin, pero palagi itong nandyan. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ko, na para bang ako rin ay nakulong sa isang gulo na hindi ko maintindihan. Sa gitna ng dilim ng gabing iyon, nagsimula ang isang kwento na magpapabago sa aming relasyon magpakailanman. Hindi ko maalis sa isip ko ang bigat ng sinabi ni Alex. Ang mga salitang ki-ikaw, mapalaging ikaw, ay umalinggaw sa bawat sulok ng isip ko. Hindi ko maintindihan kung paano niya naranasan ang ganitong pakiramdam, isang damdamin na hindi ko inaasahang maririnig mula sa anak ko. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ako, nakaupo sa gilid ng kama,
tinatanggap ang bigat ng kanyang pag-amin na parang ako rin ay napupuwersa na sumubok intindihin ang isang bagay na labas sa kakayanan ko. Pilit kong pinakalma ang sarili. Anak, alam kong mahirap ito, sabi ko, tinutulungan ang sarili kong manatiling kalmado, pero mahalaga na mag-usap tayo ng tapat. Ano man yan, nandito ako para sa'yo. Napatingin siya sa akin nang maihalong pag-aalinlangan at takot, tila naghahanap ng pag-asa sa mga mata ko. Minsan, ma, hindi ko alam kung ano ang tama o mali. Parang may labanan sa loob ko na hindi ko kayang talunin, ani niya habang nilalaro ang gilid ng kanyang t-shirt, ang mga daliri niya nanginginig. Tumingin ako sa kanya ng mas malapit, nakita ko ang mga mata niyang puno ng pagkalito, ng pagnanasa na maunawaan ang sarili. Alex, alam mo ba na mahal kita bilang anak ko? At kahit ano pa ang mangyari, yan ang hindi magbabago, wika ko nang may bahagyang luha sa mga mata. Ngunit sa kabila ng mga pangakong iyon, ramdam ko rin ang takot na baka ang aming relasyon ay tuluyan ng mabago o masira. Pilit kong tinanggap na may mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag o maunawaan. Ang puso ko ay naguguluhan sa damdamin at ang isip ko ay naghahanap ng sagot sa mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko si Alex na tila isang taong naglalakbay sa dilim ng kanyang sarili, naisip ko na ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na hindi natitinag, kahit na ang mga damdaming hindi namin maintindihan. Biglang pumutok ang tunog ng pinto, nilapitan ni Mark ang aming kwarto. Ang kanyang mukha ay pagod mula sa biyahe, ngunit ang mga mata niya ay maihalong pag-aalala nang makita ang tensyon sa loob ng kwarto. Ayos lang ba kayo dito? Tanong niya, humakbang papasok ng dahan-dahan. Agad akong tumayo at mumiti, pilit na pinipigil ang kaba. Naman, nag-uusap lang kami, sagot ko ng mabilis habang pinaparam ang mata si Alex. Hindi ko alam kung napansin ni Mark ang kakaibang pagitan naming mag-ina, o pinili niyang huwag pansinin. Ngunit ang bigat ng gabing iyon ay nag-iwan ng bakas, isang lihim na hindi namin maisiwalat, at isang usapin na unti-unting sumisiksik sa gitna ng aming pamilya. Nang lumabas si Mark, nag-iwan siya ng isang tanong sa hangin na hindi ko agad masagot. Ang buhay namin ay hindi na magiging ganoon na lamang katahimikan. May mga bagay na kailangang harapin kahit na mahirap. At ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang masalimuot na paglalakbay na hindi ko alam kung saan aabot. Ang gabing iyon ay hindi lang basta usapan, ito ang simula ng isang malalim na sugat sa puso ko na matagal ko nang nililihim sa sarili. Pagkatapos ng pag-alis ni Mark, nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama, pinipilit unawain ang mga sinabi ni Alex. Hindi ko maintindihan kung paano kami napunta sa ganitong kalagayan, ang anak ko, na dati isimpleng binata na puno ng pangarap at saya, ay ngayon nagdadala ng isang lihim na tila sumisira sa aming pamilya. Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan. Si Mark ay abala sa trabaho sa Maynila, at ako naman ay nanatili sa Liliw kasama si Alex. Ngunit kakaiba ang aming samahan, may mga sandaling tahimik kami, at may mga oras na halos lumalayo kami sa isa't isa. Hindi ko maiwasang mapansin ang mga tingin ni Alex na puno ng pag-aalinlangan, ang kanyang mga mata ay parang may itinatagong lihim na hindi niya kayang ilabas. Isang gabi, habang naglalakad ako sa bahay, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Ang bawat hakbang ay tila may dalang tanong na hindi ko kayang sagutin. Biglang tumigil si Alex sa gilid ng sala, nakatingin sa akin ng diretsyo. Ma, bulong niya, baka pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Ang tinig niya ay maihalong kaba at pag-asa. Umupo kami sa sofa, at doon niya ako inilahad ang kanyang nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ito sisimulan, pero kailangan kong sabihin, ani niya habang hawak ang kanyang mga kamay. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko para sa iyo. Napaluha ako nang marinig iyon, hindi dahil sa saya, kundi sa kalituhan at sakit. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon nang hindi nasasaktan ang anak ko. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko ang lahat ng mga panahong pinagsamahan namin, ang mga tawa, ang mga kwento, at ang mga pangarap na sabay naming binuo. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila nagiging pabigat sa akin, isang misteryo na hindi ko alam kung paano bubuin muli. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang bagay na hindi ko maikakaila, ang pagmamahal ko bilang isang ina, na handang umintindi kahit na mahirap. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong maging normal para kay Mark at kay Alex, ngunit ang bawat sandali ay puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan.
Ang aming bahay sa Liliw, na dati puno ng tawanan at saya, ay naging tahimik at malamig. Ang mga alaalang kami ay nagawa ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kusina, naramdaman ko ang pagpasok ni Alex. Ang kanyang mga mata ay maputla, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ma, gusto kong maging tapat sa'yo, sabi niya habang lumalapit. Hindi ko na kayang itago ito. Huminga ako ng malalim, alam kong ang mga susunod na salita ay magpapabago sa lahat. Ano man yan, anak, nandito ako, sagot ko, pilit na pinipigil ang mga luha. Ngunit sa aking puso, alam kong wala nang babalik sa dati. Ang aming buhay ay nagbago na, at kailangan naming harapin ang bagong katotohanan, gaano man ito kasakit o kalito. Sa mga sumunod na gabi, unti-unting lumalim ang usapan namin ni Alex. Hindi na niya itinago ang mga damdamin, at ako naman ay nagsimula ng unti-unting buksan ang aking puso sa mga bagay na matagal ko nang tinatago sa sarili. Sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, naroon ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag, isang lihim na naglalaman ng parehong sakit at pagnanasa. Isang gabi, habang tahimik ang bahay sa Liliw, nilapitan ako ni Alex sa aking kwarto. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na shorts, ang mga paa ay nakayapak na naglalakad ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon, at ang bawat hakbang niya ay parang may daladalang bigat ng mundo. Ma, mahina niyang sabi habang nakaupo sa gilid ng kama, hindi ko na kaya ang ganitong sitwasyon. Parang unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay nagdurugo sa dami ng tanong na hindi ko matugunan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pangangailangan na siya ay yakapin, na iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Alex, mahal kita bilang anak ko, sabi ko habang inabot ang kanyang kamay. Ngunit nangangailangan tayo ng tulong para maintindihan ang mga nararamdaman natin. Ngunit ang aming pag-uusap ay hindi naging madali. Minsan, ang mga salita ay nagiging mahirap ilabas, at ang bawat sagot ay nagdudulot ng higit pang kalituhan. Ang aming relasyon ay tila isang mahabang paglalakbay sa isang dilim na walang katiyakan kung saan ang patutunguhan ay hindi malinaw. Isang gabi, habang si Mark ay nasa Maynila para sa kanyang trabaho, nagulat ako nang may kumatok sa pinto ng aking kwarto. Binuksan ko ito at doon ay si Alex may dalang isang maliit na kahon. Ma, may gusto akong ipakita sa'yo, sabi niya nang may kakaibang tindig sa boses. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon, at sa loob nito ay mga lumang litrato ng aming pamilya, mga sandaling puno ng saya at pagmamahalan. Tumingin ako sa mga larawan at isang luha ang dumaloy sa pisngi ko. Alex, bakit mo ito ipinakita sa akin? Tanong ko, hinahanap ang kahulugan sa kanyang mga mata. Para maalala natin ang dati nating saya, sagot niya, at para malaman natin kung paano tayo makakabalik doon, kahit na iba na tayo ngayon. Sa gabing iyon, napagtanto ko na kahit gaano man kalalim ang sugat na dala ng aming mga damdamin, may pag-asa pa rin na muling buuin ang aming pamilya. Ngunit ang tanong ay, paano? Paano namin haharapin ang mga pagbabago sa aming buhay nang hindi nasisira ang mga taong mahal namin? Ang sagot ay nanatiling isang misteryo na hinihintay na mabuksan sa tamang panahon. Hindi naglaon, dumating ang araw na hindi na namin maikubli ang tensyon sa loob ng bahay namin sa Liliw. Isang hapon, habang naghahanda si Mark ng hapunan sa kusina, napansin kong tahimik si Alex sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas na parang may iniisip na mabigat. Nilapitan ko siya, nakasuot siya ng maong shorts at puting t-shirt na bahagyang nabasa ng pawis dahil sa init ng hapon. Alex, anong iniisip mo? Tanong ko, pilit na tinatago ang kaba sa boses. Tumango siya ng dahan-dahan at bumaling sa akin, ang mga mata niya ay puno ng kalituhan at lungkot. Ma, hindi ko na kayang itago pa. Parang nasisira na ang lahat ng dati nating pamilya. Napaluha ako nang marinig iyon. Ang mga salitang iyon ay parang dagok sa puso ko. Alam kong mahirap ito, anak. Pero kailangan nating maging matatag. Kailangan nating mag-usap ng tapat. Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Mark, suot ang simpleng polo at maong na pantalon, halatang pagod ngunit determinado sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya, halatang may naramdaman sa pagitan namin. Napatingin si Alex sa kanya, at sa isang sandali, nakita ko ang tensyon na naglalaro sa pagitan ng tatlo naming tao.
Mark, may mga bagay na kailangan nating pag-usapan. Hindi na natin pwedeng baliwalain, sabi ko, tinatangka na maging kalmado kahit na nanginginig ang dibdib. Si Mark ay tumango at umupo sa gilid ng kama. Sige, Mara. Sabihin mo kung ano ang nangyayari. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, ngunit maihalong pagod. Nagsimula si Alex na ilahad ang kanyang nararamdaman ng may pag-aatubili. Tatay, Ma, may gusto akong sabihin na matagal ko nang itinatago. Mahal ko si Ma, hindi bilang anak, kundi bilang isang tao. Napatingin si Mark sa akin nang may pagkabigla. Ang mga salita ni Alex ay parang kidlat sa madilim na kalangitan, hindi inaasahan at napakasakit. Tumayo si Mark at sa kanyang mga mata ay maihalong galit at pagkabigla. Alex, anak, hindi mo ba naiisip ang lahat ng epekto nito? Tanong niya ng mahina ngunit matatag. Hindi ito tama. Napahawak ako sa puso ko, habang pinagmamasdan ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko na unti-unting nawawala ang pagkakaunawaan. Hindi ko alam kung paano ito mawawala, tatay, sagot ni Alex nang mailuha sa mga mata. Hindi ko ito pinili pero ito ang nararamdaman ko. Ang kwarto ay napuno ng katahimikan at ang bigat ng mga salitang iyon ay bumalot sa aming tatlo. Alam ko, sa sandaling iyon, hindi na kami babalik sa dating buhay na puno ng saya at katiwasayan. Habang nakatingin sa kanila, naramdaman ko ang isang matinding pagkalito sa puso ko, pag-ibig, takot at labis na kalungkutan. Ang buhay namin ay parang nasira ng isang malakas na bagyo na walang paalam. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami, nagtatangkang unawain ang isang katotohanang mahirap tanggapin at masakit ipaglaban. At sa gabing iyon, alam kong simula pa lamang ito ng isang mahirap at delikadong paglalakbay para sa aming pamilya. Hindi ko inaasahan ang bigat ng gabing iyon, ang bawat salita ni Alex ay parang kidlat na pumukao sa lahat ng nakapaligid sa amin. Nang matapos niyang sabihin ang kanyang damdamin, tila bumagsak ang mundo ko. Hindi ko maintindihan kung paano napunta kami sa ganito, sa pagkakataong ang anak ko ang naglalantad ng isang lihim na sumisira sa aming pamilya. Tumigil ako sa paghinga sandali, sinusubukang ayusin ang kalat ng emosyon sa puso ko. Tumingin ako kay Mark, na nakaupo sa gilid ng kama, ang mga mata niya ay mapusyaw, puno ng pagod at pagkabigla. Ang pagkabigla niya ay nababalutan ng galit at sakit, na tila pinaglalaban ang kanyang mga damdamin at ang responsibilidad bilang ama at asawa. Mara, hindi ko alam kung paano ito haharapin, malumanay niyang sabi, pero hindi ko kayang mawala ang pamilya natin dahil dito. Ako naman ay nahihirapang magsalita. Ang bawat salita ay nagmistulang lason sa aking bibig, alam kong may mga bagay na kailangang sabihin, ngunit natatakot akong masaktan ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Alex, anak, mahal ka namin ni tatay, wika ko, pero kailangan nating hanapan ng paraan para maunawaan ito nang hindi nasisira ang lahat. Naramdaman ko ang pag-iyak sa lalamunan ko, hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa takot sa hinaharap, sa mga pagbabagong hindi namin inaasahan, at sa kawalang katiyakan kung paano namin ito pagdadaanan. Paano ba namin ito aayusin? Tanong ko sa kanila nang may pag-aalinlangan. Si Alex ay lumapit sa akin, hinawakan ang aking kamay ng mahigpit, ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at kalungkutan. Ma, hindi ko gusto ang sakit na nararamdaman natin lahat. Gusto kong maging masaya tayo, kahit na iba na ang takbo ng buhay natin. Napailing ako, iniisip kung paano kami makakahanap ng sagot sa gulo ng damdamin na bumabalot sa aming pamilya. Tila ba isang malaking bagyo ang dumaan sa amin, nag-iwan ng sugat na mahirap pagalingin. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang maliit na boses sa loob ko na nagsasabing hindi pa tapos ang aming kwento. Naalala ko ang mga sandaling masaya kami noon, ang mga tawanan sa kusina, ang mga yakap ng pamilya, ang mga pangarap na sabay naming binuo. Ngayon, ang mga iyon ay tila mga alaala na lamang na unti-unting nawawala sa dilim ng hindi inaasahang pagbabago. Ngunit sa puso ko, alam kong kailangan namin magpatuloy, kailangan naming harapin ang mga pagsubok ng magkakasama, kahit gaano man ito kahirap. Habang tumatagal ang gabi, nagpasya akong gumising mula sa aking pagkahimbing ng pag-asa at determinasyon. Hindi pa tapos ang aming kwento, may mga bagay pa kaming kailangang matutunan, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga pangarap na kailangang muling buuin. At sa gabing iyon, nangako ako sa sarili ko na hindi kami susuko, kahit na mahirap ang landas na aming tatahakin. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magdadala ng isang napakabigat na lihim na magpapabago sa lahat.
Habang naroon kami ni Mark at Alex sa kwarto, bigla akong naabutan ng isang tawag mula sa kapitbahay namin sa kabilang bahay, si Aling Nena, na may daladalang hindi inaasahang balita. Mara, pasensya na kung ginambala kita pero may kailangan akong sabihin, mahina niyang sabi, halatang nag-aalala. May nakita akong kakaiba kagabi, parang may mga tao na pumapasok sa bahay niyo nang hindi mo alam. Tumango ako nang hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Hindi ko alam kung anong klaseng pagsubok pa ang haharapin namin. Kagabi? Kailan, tanong ko, halos nanginginig ang boses. Mga bandang 12:00 ng gabi, habang tahimik na ang paligid, sagot ni Aling Nena na may kaba. Parang may mga boses din na narinig ko, medyo hindi ko maintindihan. Napatingin ako kay Alex at kay Mark, ang mga mata nila ay puno ng pagkabigla at takot. Hindi namin inaasahan na may ibang dimensyon pa ang problema namin. Hindi lang ito tungkol sa aming mga damdamin, kundi pati na rin sa aming kaligtasan sa tahanan. Maraming salamat, Nena. Papasok na kami para tingnan ang paligid, sabi ko ng may determinasyon. Habang naghahanda kami upang siyasatin ang bahay, unti-unting lumalalim ang kaba sa dibdib ko. Hindi lang emosyonal na pasakit ang aming haharapin, kundi pati na rin ang takot sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Ang dating tahimik at payapang bahay namin sa Liliw ay tila naging isang lugar na puno ng hiwaga at panganib. Pagkatapos naming suriin ang paligid, napansin naming may mga bakas ng sapatos sa labas ng pinto, mga bakas na hindi namin inaasahan at walang paliwanag. Ang bawat hakbang namin ay puno ng pag-iingat, parang naglalakad kami sa isang gubat na puno ng mga anino. Ang mga pangyayaring ito ay nagdagdag ng matinding tensyon sa aming pamilya, lalo na kay Alex na tila unti-unting nawawala sa sarili dahil sa mga nangyayari. Sa gitna ng mga ito, napagtanto ko na ang aming problema ay hindi lamang sa loob ng aming pamilya, kundi pati na rin sa mundo sa paligid namin na tila nagiging mas delikado at hindi na natin makontrol. Ang gabing iyon ay nagbukas ng panibagong kabanata ng aming kwento, isang kabanata na puno ng panganib, hiwaga, at mga pagsubok na hindi namin inakala. Hindi ko matakasan ang pakiramdam na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa lihim ni Alex, na parang may isang puwersa na nag-ugnay sa kanila sa isang mas malalim na misteryo. At habang pinagmamasdan ko ang mga baka sa sahig, naisip ko na ang aming buhay ay hindi na muling magiging normal. Isang madilim na landas ang naghihintay sa amin, at kailangan naming harapin ito ng magkasama, kahit na alam kong hindi magiging madali. Pagkatapos naming makita ang mga baka sa labas ng bahay, unti-unting lumalim ang takot sa aming mga puso. Hindi na ito basta usapin ang damdamin o problema sa loob ng pamilya, tila may mas malalim na puwersa na kumikilos sa paligid namin na hindi namin maintindihan. Habang nakatayo kami ni Mark sa sala, pinagmamasdan ang mga bakas ng sapatos na tila humahantong sa likod ng aming bahay, naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa aking katawan. Mark, ano kaya to? Sino kaya ang mga taong ito? Tanong ko, puno ng kaba. Hindi ko alam, Mara. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ito, sagot niya habang kumukuha ng flashlight. Kailangan nating mag-ingat, lalo na si Alex. Napatingin si Alex sa amin, ang mga mata niya ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ko maiwasang mapansin ang unti-unting pagbabago sa kanya, ang dating masayahin at malikot na binata ay naging tahimik at malalim ang iniisip. Habang sinusundan namin ang mga bakas, napadpad kami sa likod ng aming maliit na bakuran. Doon, nakita namin ang ilang mga sirang halaman at mga bakas ng sapatos na nagpaalala ng isang hindi inaasahang pagpasok. Parang may gustong iparating sa atin, bulong ni Mark, hawak ang flashlight sa madilim na paligid. Pero ano? Hindi nagtagal, narinig namin ang mga mahinang boses na nagmumula sa kabilang dako. Nagdadalawang isip kaming lumapit, ngunit ang takot ay nag-udyok sa amin na magtago sa likod ng punong mangga. Doon, nakita namin ang dalawang taong tila nag-uusap tungkol sa isang bagay na hindi namin maintindihan. Dapat nating bantayan si Mara at ang pamilya niya, sabi ng isang lalaki na may malalim na boses. Alam natin ang lihim ni Alex. Hindi siya dapat makaalis. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa aking dibdib. Paano nila nalaman? Ano bang lihim ang tinutukoy nila? Napuno ako ng takot at pangamba para sa aking anak at sa aming pamilya. Bumalik kami sa loob ng bahay nang may pangamba, at habang nakaupo ako sa tabi ni Alex, naisip ko na ang lahat ng ito ay hindi na basta-basta.
May mga puwersang naglalaro sa likod ng aming mga buhay, mga bagay na hindi namin kontrolado at maaaring magdulot ng panganib sa amin. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang lihim ni Alex ay hindi lamang isang personal na pakikibaka, kundi bahagi ng isang mas malawak na kaguluhan na naghihintay na sumabog. At habang pinagmamasdan ko siya, naramdaman ko ang pangakong kailanman ay hindi ko siya pababayaan, kahit ano paman ang kahihinatnan ng aming mga susunod na hakbang. Parang hindi na ako makatulog sa mga sumunod na gabi. Ang bawat tunog sa bahay ay nagiging dahilan ng aking pagkabahala, ang malumanay na hangin na dumadaan sa bintana, ang mga yabag ni Alex na tila may dalang hiwaga, at ang tahimik na pag-ikot ni Mark sa paligid ng bahay na puno ng pag-aalala. Ang aming tahanan sa Liliw, na dati kanlungan ng kapayapaan, ay ngayon ay punong-puno ng tensyon at takot. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, nakasuot ng manipis na damit na medyo naglalarawan ng aking mga kurba, may isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang mga ilaw ay mahina, at ang hangin ay malamig na para bang may naghihintay sa dilim. Naramdaman ko ang paglapit ni Alex na may dalang kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Suot niya ang kanyang paboritong puting t-shirt at maong shorts na nagpapakita ng kanyang kabataan at lakas, ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan, at sa bawat hakbang niya ay tila nararamdaman ko ang bigat ng mga damdamin na matagal niyang tinatago. Mahina niyang bulong, hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng ito. Gusto kong malaman mo na mahal kita, hindi lang bilang anak, kundi bilang isang tao. Ang kanyang mga salita ay parang apoy na nagliyab sa aking puso, isang apoy na nagdudulot ng sakit at kalituhan, ngunit kasabay nito ay may kakaibang init at pagnanasa. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang kanyang mga palad, at ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa kabila ng takot at gulo sa aking isipan, may isang bagay na nagsasabing huwag siyang itaboy. Alex, mahal kita bilang anak ko, sagot ko nang may pag-aalangan, pero kailangan nating alamin kung paano haharapin ang mga damdaming ito nang hindi nasisira ang ating pamilya. Ang gabing iyon ay naging simbolo ng isang matinding laban, isang labanan sa pagitan ng tama at mali, ng pagmamahal at pag-aalangan. Ang aming kwarto ay naging saksi sa mga lihim na pinipilit naming itago, at ang aming mga puso ay naglalaban sa mga damdaming hindi namin matanggap ng madali. Habang tumatagal ang gabi, naramdaman ko ang pagdudulot ng isang malakas na sigaw ng damdamin na tila sumisiklab sa bawat sulok ng aming buhay. Ang aming pamilya ay nasa bingit ng pagkawasak, ngunit sa kabila nito, mayroong isang maliit na pag-asa, isang pag-asa na sa kabila ng lahat, kami ay magtatagumpay sa pagharap sa dilim ng aming mga lihim. Ngunit paano? At kailan? Iyan ay nananatiling isang misteryo na lamang sa amin. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magiging huling gabi ng aming tahimik na buhay sa Liliw. Habang nakaupo kami ni Alex sa aking kwarto, ang aming mga mata ay nagtagpo sa isang sandaling puno ng damdamin na hindi ko maipaliwanag. Suot ko ang aking paboritong damit na kulay perlas, na bahagyang nagpapakita ng aking mga kurba, habang si Alex ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts, na nagpalutang sa kanyang kabataan at pagkabataan. Ang init ng aming mga kamay na magkadikit ay nagdulot ng kakaibang kilig at takot. Bulong niya, hindi ko na kayang itago ang lahat ng ito. Mahal kita, hindi lang bilang anak, kundi bilang isang tao. Ang mga salitang iyon ay parabang isang apoy na nagliyab sa aking puso, isang apoy na parehong masakit at nakakapukaw ng damdamin na matagal nang nakabaon sa loob ko. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang aking mga luha ay dumaloy habang pinipilit kong unawain ang gulo ng damdamin na bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may isang bagay na kailangang harapin, isang lihim na sa wakas ay lumabas sa liwanag na magbabago sa takbo ng aming buhay magpakailanman. Sa pagdampi ng kanyang mga labi sa akin, naramdaman ko ang isang matinding bagyo ng emosyon na bumalot sa aking buong pagkatao. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang kwento ng pagnanasa, pagkakagulo at pagtataksil na hindi namin inaasahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang magiging kapalaran ng aming pamilya? Paano namin haharapin ang mga sugat na dulot ng lihim na ito? Habang ang araw ay sumisilip sa aming bintana kinabukasan, ang mga anino ng nakaraang gabi ay nananatili sa aking isipan. Alam kong ang aming buhay ay hindi na magiging ganoon pa katatag at payapa.
May mga lihim na kailangang mabunyag, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga desisyon na kailangang gawin, mga desisyong maaaring magdala sa amin sa isang bagong landas o maghatid sa amin sa tuluyang pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw sa akin, hindi ko kayang harapin ang lahat ng mag-isa. Kailangan ko si Alex kahit ano pa man ang mangyari. At sa gitna ng unos, may isang maliit na apoy ng pag-asa na nagsasabing, kahit na puno ng dilim ang aming landas, may liwanag pa rin na naghihintay na matagpuan. At sa pagwawakas ng gabing iyon, ang tanong ay nanatili, hanggang saan ang aming pagmamahal, at hanggang saan kami magtatagal sa isang lihim na maaaring wasakin ang lahat ng aming pinagsamahan. Ang sagot ay nasa hinaharap, isang hinaharap na puno ng misteryo, pag-aalinlangan, at isang paglalakbay na hindi ko pa handang harapin. Ngunit handa akong sumabak, dahil ito na ang aming kwento, isang kwento ng pag-ibig, sakit, at pagtataksil na hindi ko kailanman inaasahan, ngunit hindi ko rin kayang itakwil.